Nako naman, ladies and gentlemen, ito naman presidente niyo na naman sobrang panic na hindi niya alam ginagawa niya. Gumawa pa ng kwento. At ang kwento niya ay kinausap daw siya ng abogado ni Saldico na siya raw ay pinapakiusapan na kung pwede, huwag na ituloy ng pamahalaan ang pag-request ng kanselasyon ng passport ni Saldico. Anong sagot ng abogado ni Saldico? Nek-nek mo. Hindi namin ginawa yan. Sagot naman ni Saldico, asa ng pruweba mo? Asa ng text ipakita mo na nag-text ang aking abogado? Asa ng litrato? Ano ka ba, BBM? You are becoming yourself a loser. You are a loser, Mr. President. Ang hirap sa'yo kasi ikaw, nagsisinungaling ka. Nako, patay ka talaga. Paano yan? Konfirmadong sinungaling ka, BBM. Bakit po? Unang-una, hindi po, oy mga kapatid na Dennis, tawagan kita mamaya. Tumawag ko siya kaninang umaga, kahapon, hindi ka sumasagot. Ang unang-una po ay nasa momentum na si Saldico. Pang-anim na ang nilabas niya na video. At pang-anim nga ay mas matindi. Ito po yung billion-billionis naman na kinita niyo sa smuggling. Sa sibuyas, sa asukal, sa bigas. Grabe ka naman, BBM. Tapos, sisihin mo yung mga kung ano-ano kung sino-sino sa bigas. Ikaw lang pala nag-import-import. Yung bayaw mo na si Martin Araneta, yun ang taga-import ninyo. Taga-sibuyas at taga-asukal. Kaya pala, noong tinanggal ninyo si Vic Rodriguez bilang Executive Secretary ay ang dahilan dahil gusto ni Araneta, ni Lisa Araneta na kunin yung importation sa sugar. At wala magawa si Vic. Pinalabasan nila na gumawa din ng 2 appointment si Vic. Pumirma daw, pinikit ang pirma ni Bongbong Marcos para sa pag-tatalaga o pag-appointment. Pero hindi naman totoo. Ano ang mangyari nito? Anong klaseng presidente meron tayo? Presidente na, yan ang presidenteng bangag. Akalain mo naman na yung noon na natili nilang punching bag si Attorney Vic Rodriguez. Yung pala, tama si Attorney Vic Rodriguez sa libro niya na sinulat na talagang sila ni Lisa, si BBM, ang may pakana sa mga smuggling sa customs. So, yan po ang problema mo. Sabi ni Saldico, si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang kapatid niya si Martin Araneta ang nagko-control sa smuggling sa Pilipinas. So, tapos sinabihan pa ngayon sa pagpapanik ni Marcos ay lumagpalabasan ng statement. Yung abogado raw ni Saldico ay kinausap siya, nakikiusap na, please wag niyo nang tirahin si Saldi. Papayag kami, bawiin namin ang lahat namin statement. Kaya ngayon ito pa. Kaya pala, dito nyo na may rason, bakit gusto niya, ayaw niya magtalaga ng kahit sinong tao na bilang Department of Agriculture Secretary. Kasi siya nandun, yung smuggling ng sugar at smuggling ng bigas ay nandun. Smuggling ng sibuyas, kinakana na nila. Kaya pala, ayaw niya ibigay sa ibang tao ang portfolio ng Department of Agriculture. So, kaya ngayon, yan ang problema sa inyong mga BBM ninyo na mga presidente. Yan ang katotohanan. Katotohanan na talaga sa ngayon. So, nagpapanik na si BBM kasi panghuling birada ni Saldico
ay inubos na bilyon-bilyon. Tapos napag-usapan din yung sinasabi ni Toby Chanko na export quota ng galunggong. Na sinasabi ni Toby Chanko na nanghingi si Saldico ng 3,000 tons na quota sa pag-import ng galunggong. Sabi niya hindi naman kilala sa negosyong isda si Saldico. Bakit ganon? Yun pala, para pala yun kay Lisa Araneta Marcos at saka sa kapatid ni Lisa na si Martin Araneta. Oh, yan ang nagkatotohanan lumalabas na sa ngayon. So ito papakita ko sa inyo yung balita tungkol diyan na wala na atang depensa si BBM na nakita kundi mag-imbento na lang ng kwento. Oh, tingnan muna natin itong yung clip ng sana ba yung hinahanap ko yung clip ng Inquirer. Pakinggan natin ito. President Bongbong Marcos says the lawyer of former Ako Bicol Representative Zaldico attempted to blackmail him to prevent the cancellation of the resigned lawmaker's passport. In a video statement released on Wednesday, November 26, Marcos says the offer was made in exchange for Ko ceasing to post videos related to the government's alleged flood control issues. But the president says he doesn't negotiate with supposed criminals. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo. Tanong, asan ang ebidensya mo? Bungit. Asan ang ebidensya mo? Presidente ka pa naman, sisinungaling ka? Yan ang tinatawag na presidential lies. Napag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Marcos also says the Anti-Money Laundering Council obtained 2 new freeze orders, bringing the total value of frozen assets to nearly 12 billion pesos. So ngayon, aside from that, in-intensify nila yung pag-freeze ng mga assets kasama sa assets ni Saldico. Ngayon, bakit yung asset mo, BBM, na nanggaling sa 2 billion a month, 2 billion a month na binibigay ng Saldico, bakit hindi na-freeze? Bakit hindi may suko yan? Maliban dyan, pasingit ka pa rin ng 100 billion. Bakit hindi may suko yun? Grabe talaga itong kawatan ng presidente na ito. Tinuturo sa iba na siya naman ang number 1 na may kasalanan. Ito mga galamay mo lang yan. Premium niya yun sa sisilbi sa'yo. Grabe ka. Ngayon, sige, tuloy. He says this includes the frozen air assets of Ko worth 4 billion pesos. At i-report ko po na ngayong araw, yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Ano naman ang asset mo? Yan ang tinatanong ko. Isipipetition ba ng AMLAC na ma-freeze ang asset mo? Na ninakaw mo? Po dito, ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. Meanwhile, Ko's legal counsel Roy Rondain immediately dismisses Marcos's accusation, calling it completely untrue. In a statement, Rondain denies speaking with anyone from the government to negotiate the halting of video releases for Ko's passport. The lawyer maintains he has no control over Ko's release of videos. The Department of Foreign Affairs has yet to receive a court order to cancel the passport of Ko. Ko is facing graft and malversation charges before the Sandigan Bayan over alleged involvement in an anomalous flood control project in Oriental Mindoro. He had been out of the country even before the flood control scandal broke out. Ko has released several video statements implicating President Marcos, House Majority Leader Sandro Marcos, former House Speaker Martin Romualdez, and other high-level officials of budget insertions as a source of kickbacks.
The Independent Commission for Infrastructure is recommending to the Office of the Ombudsman the filing of criminal and administrative cases against former and incumbent lawmakers, including resigned Ako Bicol Representative Zaldi Co. In a briefing on Wednesday, November 26, ICI Chair Andres Reyes says lawmakers tied to construction firms are implicated in the recommendation. Aside from Co, the ICI names 7 other lawmakers in the recommendation. He notes that the 8 officials appear to have violated the Code of Conduct for Government Officials and the anti-graft and graft practices, among others. The so-called contractors are those members of Congress or their partners or family members who own construction firms that receive project award or obtain contracts from the DPWH. Members of Congress are barred from having a financial interest directly or indirectly in any government contract, franchise, or special privilege during their term of office. He says the subject of this So yan ang side story lang yan. Ito naman ngayon ang sagot ng abogado ni Ako Bicol Party List. Tingnan natin ang sagot niya. Talagang BBM. Talagang halatang-halata ka na. Wala ka nang maibubuga. Ayan. Saldico's camp denies blackmail claims raised in President Marcos report. Ito po si Attorney Roy Rondain. Magaling na abogado. Sabi niya, the camp of former Ako Bicol Party List Representative Saldico has firmly denied allegations mentioned by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., who earlier claimed that Co's lawyer attempted to blackmail the government in connection with the planned cancellation of Co's passport. Attorney Roy Rondain, legal counsel of Saldico, rejected the president's statements, calling the accusations completely untrue. Rondain clarified that he never engaged in any negotiation or communication with government officials regarding the release of videos allegedly linked to Co. Completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate with the stoppage of the videos for the passport, as I have always maintained. I have no control over the release of the videos, Rondain said. So, itong maliban lang, gusto ko lang ibanggitin na itong sagot ng abogado ni Saldico ay konfirmasyon na talagang si Saldico ang nagsasalita sa mga video. Hindi AI. Okay? Ngayon, sabi naman nung mas maaga, talagang sinabi na gano'n. Bakit na kaya naisipan nila gano'n? Yung pushback naman na gumanti si Kan, ang abogado ni Saldico. Wala silang involvement or influence sa anumang government actions. Kaya wala silang pakialam doon. So, ito pa, ang natin, ipakita natin itong medyo maganda pagka-present. Yan. Ito isa sa sinabi ni Atty. Rondain. Tingnan, pinabulaanan sabi niya, pinabulaanan completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate with the stoppage of the videos for the passport. As I have always been maintaining, I have no control over the release of the videos. Yan. Yan ang sinabi. Very clear? So, ibig sabihin, blackmailer talaga ito si Bongbong Marcos. Kunwari, nilapitan siya. Ang katotohanan, wala naman siyang ebidensya. Hinamon siya ni Saldico, ipakita mo ebidensya na lumapit ang abogado ko sa iyo. Kasi papalitan niya ang abogado niya kung lumapit. O, yan. Yan! Pakinggan natin yung kasinungalingan ni Bongbong. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video.
I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Ngayon, nais ko na ipalabas yung controversial na video ni Saldico. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami. Nais kong i-load. Dali. Video clip. Dito. Representative Saldico. Ito yung nilabas niyang video kanina, panoorin natin ulit. Na-play ko na to pero gusto ko mapanood ulit. Gusto ko ma-refresh ulit. Total may iksing oras na naman ito. Ito po. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos Ulit. ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya. 9 billion sa sugar. Pinagkatian ng 5 kumpanya ang pagbibigay ng pera. Para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. So may monopolya pala, 5 kumpanya. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede, ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po
ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Sila pala dahilan ng umakyat na bigas. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao. Ayan, At magrevolusyon! na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Tama! Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan.
ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Bantayin natin yung mga isisiwalat niya sunod na araw. Bukas. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indogabos. Ang SOP Collections, Okay. Diyos mabalos sa mga Bicolano. Ayan. Unlikely hero ang Bicolano. Yan po sa ngayon ang nangyayari. Pero of course, ibalik ni Saldico yung mga nakuha niya. So, ito, ang sentro lamang usapin dito kanina na inumpisan ko ay nagsinungaling pala si BBM, nagtataranta na, sobrang panik na panik, sa nag-imbento pa ng kwento na lumapit to sa kanya yung abogado ni Saldico para hingiin na sana itigil nila ang paghingi ng kanselasyon ng passport ni Saldico, pero sabi ni Saldico hindi ba totoo yun. At mismo abogado ni Saldico ay nagsasabi, patunayan nyo, hindi totoo po yun. So ngayon, sasagutin ngayon din sa mga comment ng ating kababayan. Nabigyan ko kayo, inyo na to na kayo na kayo na rin nagbablog nito para kung binabasok ang inyong sinasabi. Ben C.J. Jr., Dennis Causing, Roger Estribor. Ano ba dito? Pro-government or DDS? Ay, hindi po pro-government, hindi po DDS, pro-Pilipino po ito. Eljan, kaya pala attorney, alang nangyari sa pagiging DE ni Bangag. May mga maniobra pala si Lisa Palaka. Yun. Eljan, mayong gabi, attorney. Roger Estribor, anti-government pala dito in Genesis. Kura po against Aaron that God assigned Kura and all supporters. Kinain ng lupa, kaya kayo be aware. Judgment is near. Good PM po, attorney. Sonny. Tapos si Bing Liwag. Ilabas mo na ang lahat. Bungit. Ang lawit mo bungit. Kus, Shield. Pareha sa LGU, sistema ng corruption. Mary Narvasa Suzuki. Grabe talaga si BBM. Anong klaseng presidente talaga siya? Siya ang tunay na magnanakaw. Guilty si BBM kaya kailangan niya mag-imbento para tindahan mo BBM. Pero tandaan mo BBM, kahit ano pa ang sabihin mo, walang maniniwala sa iyo. Yan. Ako hindi niniwala eh. Wala nang hiya. Grabe pati anak, walang hiya. Deny pa yung to the max. Pero mo, meron sinabi ni Saldico, may ebidensya pa, dinatag mga papel. I-deny pa niya? Ay, ano pa tong klaseng tao ito? Ma-deny mo, may ebidensya? Gusto isampal sa iyo yung mga papel? Ito kabuuan na insertion mo, 50.9 billion. So, wasak ari Liena. Shout out, Bo. Okay. Ang Liena, ibig sabihin ng Liena sa Espanyol, full. Ibig sabihin ng Liena, full. Full, punong-puno. El Vaso, Lino, di agua. Puno ng tubig. Buhay Dabawenyo. Anong gagawin paglalayas niyan, paggarapalman, kapituko? Paano na ang Pinas, bangkarote na? Kapituko na si BBM eh. Buhay Dabawenyo, hindi rin ma-impeach dahil kalyado niya ang Congress. Eljan, baka sa last part ng video ni Saldico, baka mga video na pinakita disgracious na silang lahat huling barahan ni Saldi. So, I love Mercy. Mercy Narvasa Suzuki. Hirap ng adik laging tamang hinala. Joyce Brana o Branya. Good evening to. Attorney, Ismin, First Family is the biggest syndicate in the history. Grabe, halos lahat na lang ng illegal pinasok nila. Tama pala si Percy Lapid, itong pinalibutan ng sindikato ang Marcos admin. Ang hindi din
ng abot ng jeans, nangyari dito ay ano na lang tayo. Magmumurahan na lang tayo. Mumurahin na natin si McCoy. Ang tindi naman ng jeans ni McCoy, namana hanggang last generation. Grabe. Joyce Brana, diyan na ang resibo. Wala pa rin nagagawa ang mambabatas. Ano na ito? Pinas. Yasmin, credibility. Zero credibility ng Marcos family. Wala nang maniniwala sa kanila, Atty. Tirador. Harap-harapang niloloko at pagsisinungaling. Miss Daisy, gandang umaga at katutok housing. Tapos Christine, Crisil Vlogs. Hi Doctor, watching from Canada. Tapos Praxi SP. Tapos nanggigil ako sa pamilya ng korap and demonyo na yan. Walang kahiyang magnakaw sa taong bayan at kayang sigurahin ang mga taong wala nang makain. Wala naman tayo man nagawa. Tapos MRY YouTuber, MR YouTuber, Mr. YouTuber pa to. Idamay mo na pati si Imelda Marcos. May kinalaman siya sa pagwaldas ng pundo para sa mga seniors. Tapos, hintayin pa lang natin matapos ang term ni BBM. Hindi natin mantayan. Kailangan parusahan na kagad. So, baka squatter, Marcos Testigo, walang infrastructure project. Bagsak pala, wasak infrastructure, infrastructure, dali na, nawala ko, naantok ako, dali. Where am I? Ito, Marcos resign, baka squatter. Wala infrastructure, bagsak. Piso, wala. Kung walang project pala ngayon, maraming construction workers walang trabaho. Kawawa naman, naalala ko doon yung construction worker na nagnakaw ng gatas doon sa Tabuk City, Kalinga. Buti na lang mabait ang hepe ng pulis na humuli, ay binigyan siya ng pera, binayaran yung gatas. At pinauwi siya yung lalaki at pinasikaso ang anak niya. So, si Baka Squatter, Marcos resign, wala infrastructure, bagsak. So, Coshel, naalala ko speech ni Marcos Sr. sa Japan, I rob the Philippines. And Imelda rob you more. Ay, nako. Tapos, I am Rain Balcorn. Pwede kaya kayo sa The Hague, look-alike na ba to? Pwede, para makapasyal lang doon. Gusto ko mapagkamalan ako. My life in Sweden. Kailan po magpatalsik si BBM? Juname, good evening. Sir, akala ko makabayan yung mga dilawan. Ang mga pink dilawan, walang kwenta. Sa totoo lang, kaya tinamad ako umatin ng rally ng November 30. Leandro Aragon, mabuhay po kayo. My life in Sweden. Kailan po talaga mapatalsik si BBM? Nandiyan ang ebidensya. Ang mga kababayan ng Pilipino ayaw mag-isa sa panawagan. Tapos ano pa, Gregorio Remolta, William Bilugan, Melinda Claros, nakakaawa si BBM, nagpapadika, binigyan na sila ng taong bayan ng second chance. Good morning, Attorney Toto, William Bilugan, Gregory Remolta, hello, Dr. Toto, thanks sa pagbalita, watching from Phoenix, Arizona. Janami, BBM, nabudol muna kami noon, I lifted, ay hindi na mangyari yan ngayon, dapat kasama na kang makulong. Harley Jimenez Santos, hoy, Onyok, sinong Onyok sinasabi mo? Sweet C, grabe mga Marcos, sobrang gahaman sa pera, mas malala itong si The Junior, sagad sa buto ang kasakiman sa kapangyarihan. Naalala ko yan, bago pa lang papasok siya sa nakahiniwalay, sa sunod na lang na vlog yun. Paki-like, paki-subscribe, yung mga team replay, please don't skip my ads. Yan ang magpapasaya sa atin. Rudy Rabi, Pastor. So, kailangan na dadaming channel natin, number 10 at 10 million para tayo na maging presidente. Tatakbo ako presidente ng Pilipinas kung abot ng 10 million. At sinisigurado ko sa inyo, maayos na
gobyerno ang ipapangako ko talaga, hindi na pangako, talagang gagawin. Palitan natin ang judges sa ngayon sa kada korte, mga tao na pinili sa lalawigan at mga syudad. 12 kada korte, one-day trial. Gusto ko one-day trial mangyari. Pagkatapos, ang kung sino kakasuhan, magbuo tayo ng tinatawag na grand jury. At ang grand jury ay bubuin ng membro na niraffle sa mga butante. At magserbisyo sila 6 na buwan. Papalitan sila ng bagong napili. Ganun pa para walang kutsabahan. So, ganun din ang gagawin natin, magiging judge sa lahat ng ombudsman cases. So, para matigil ang pagnanakaw. So, magandang umaga po, mga kaibigan ko.